Amen po. Handa na po ba natin purihin at awitan ang Diyos na buhay? Amen!
tayo umawit sa ating Panginoon? Sino po yung handa ng umawit? Handa ng sumayaw? Handa ng lumutay para sa ating Panginoon? Ang hina naman? Sino po dito yung ready na sumayaw, lumutay at umawit sa ating Panginoon? Amen! Isa pa nga po, Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay at ang ating mga labi. Hallelujah!
Jesus, sama-sama po tayong umawi. Sama-sama po natin kalamahin ang ating Panginoon sa oras na ito. Yes, Jesus. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
namin. At idinideklara, Panginoon, ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, sa hapon ito, Panginoon, kami patuloy mong pangunahan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambal, pagkakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sino na po dito ay napuspos na ng Espiritu ng Lord? Amen. Sino pa po yung gusto pa maka-experience pa na mapuspos at ma-experience pa ang presensya ng Lord sa hapon na ito? Say amen po. Amen. So before po natin i-introduce yung ating pong tagapagsalita, bago po tayo dumako sa salita ng Lord, tinatawagan ko po muna yung ating pong mga halanayan sa NHB, ang Women's Department po, upang maghandog po ng kanilang special number sa hapon nito. Sige po, mga kananayan po. Pinangungunahan po ni Tita Gina. Okay na po? Okay. Katawan,
Kasakama ko noon noon ay Ate Isabel, kung tawagin po namin siya. Pero ngayon po ay siya po ay may hinahawakan na rin pong church sa Bangkal. At ayan rin po si Sister Selly na in the coming years siguro, ay hindi malayo na maging Pastora Selly rin. Ang aking nga pong husband, Brother Jaime, o Pastor Jaime. At ang aming nga pong mga pamangkin, Ella. Sige, tayo ka. Ella at Sheena, ayan. From Padling po kami nung husband ko at yung aming mga pamangkin. Alam niyo po ba yung Padling? Ano po siya ng Matiktik, sakop ng barangay Matiktik. So, nung binigay sa akin ni Pastor Richard yung topic, sabi ko parang malalim po, empowerment in unity, illuminating the world in peace. Ayan po. So, naririnig natin siguro magkasama world peace, no? Pagka po mga pageant, no? Mga Miss U, Miss Universe. Po ba ang tanungin ang mga contestant, ano ang iyong dream? World peace. So sa ating mga Kristiyano, masasabi nyo rin ba ang inyong dream ay world peace, mga kababaihan? So sabi, yung nga po, sa pagkakaisa, ito po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen? At yung eliminating the world in peace, ibig sabihin, mas maunawaan ng mundo kung ano ang kapayapaan. Kapag po tayong mga Kristiyano, specifically nga po sa okasyon ngayon, mga kababaihan ay nagkakaisa sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba, no? Sinisikap, kasi pagkakaisa, nariyan na po, makikita po natin sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ayan po. Makakwento ko lang po. Ako po kasi kinasal lang po 2019. Si Pastor Richard po, siya po ang ni-request kong umawit pasimula sa paglakad ko sa aisle. So 45 years old na po ako nung mag-asawa. Siguro isa sa nakita ko, empowerment in unity. Yun nga po, napakahaba ng aking entourage. Kasi lahat po ng mga ninong at ninang, sabi sa akin ng sekretary namin, Pastor Ninong Fred, sino po ba madalas po siya magkasal sa munisipyo, Pastor Fred Juan. Sabi niya, sige, Pastora, kunin mo lahat na ninong at ninang ang lahat ng mga kasama natin sa CMCN. So, di ba, napakaganda na magandang tanawin po yung kasal. Kasi nga po, yung mga kasama ni Pastor Richard, paano kami nagkakilala? Dahil po dun sa gawain ng Body of Christ dito sa atin sa North Sagaray, no? So, may power po talaga, no? May dinudulot na kapangyarihan ang pagkakaisa. At tayo mga kababayan, tingnan niyo po yung tatlong nanay kanina, tatlong ate na nagsayaw, di po ba? Palagi ko kung isa lang, parang hindi siya tatagal na matapos yung kanta. Pero dahil tatlo sila, amen? Mga talaga energetic, no? Gusto nga namin sabihin na more pa. Dahil talaga kita yung kanilang energy, no? Pero kung isa lang kaya sasayaw, siyempre, mahihiya. Sabihin ayawan na, no? Pero yun nga po, ito po ang pag-uusapan natin, no? Paano nagbibigay ng kapangyarihan ang pagkakaisa. At natutuwa po ako, Pastor Richard, bata pang pastor, pero may 3 church na po ang CGF. Amen po ba? Praise God. Palakpakan po natin, Panginoon, dyan. So, yun po, basahin po natin ang salita ng Diyos mula po sa, yung nga po, binigay na key verse po para sa ating tema. Samahan niyo po akong basahin. Maaari po ba tayong tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos? Some verse lang naman po, pero samahan niyo po akong basahin. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ayan po. Sige, basahin niyo po natin ng sabay-sabay. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pagpalain ng Diyos, pagkakabasa ng kanyang salita, makakaupo na po ang bawat isa. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat, sa ngalan nga po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus, tunay nga po kami po lumalapit sa inyo sa oras din pong ito para sa malinaw na kapahayagan mula nga po sa inyong salita na aming binasa, Panginoon. Sa bawat isa po na naririto ngayon, Panginoon, tunay nga po, kayo po ay tunay na magpahayag, Panginoon, ng malinaw, Panginoon, mula sa inyong salita na aming binasa. Ang inyong pong lingkod ay maging tuntungan po, Panginoon, ng inyong kapangyarihan na kayo po ang siyang tunay na madakila, maparangalan
sa amin pong pagkakaisa rin po sa oras na ito, Panginoon. Amin rin pong winawaksi ang mga kaisipan na laban po sa inyo pong salita, Panginoon, in the name of Jesus. At tunay nga po, Panginoon, patuloy po kami pinagpapasakop, Lord God, sa inyo pong banal na spirito na siya nga pong nagbubuklod sa amin, Panginoon, sa oras din pong ito, Panginoon. At sa kapayapaan na dulot nga po ninyo sa amin, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Sige po, palakpakan natin si God. Ayan. At ang panahon po ay nga po, nakakatuwa po ng holiday po ngayon, pero nandito po ang mga nanay. Amen po ba? Sino po ba nanay? Ako po hindi pa binibiyayaan. Hindi ko lang po alam. Mayroon naman pong Sarah sa Bible. No po? Pero, yun nga po, wala po akong biological child. Pero meron po akong mga spiritual children. Na sila po yung mga bagong dinidisipulo sa Panginoon. Ayun po, nung ako po yung dumating sa North Sagaray, 10 years ago, 10 years po, sa 20 years ng Eldor, 10 years po ako ang pastor, ay ang aking mga dinatnan po no, sa church ay karamihan kabataan. Sa Pastor Richard, alam ko, mga kabataan din ang mga nito. Pero natutuwa ako ngayon, marami ng nanay. Amen? Alam ko, gift niya rin sa mga malakas siya sa kabataan. No, yung kanyang, pero nga po, hindi lang sa pangkabataan, mga pangnanay din. Amen ba? At mga pangkababaihan. Yan po kasi sa church, healthy po, pag nandyan po syempre yung iba't ibang, yung nga po, katangian ng mga kaloob sa atin ng Espiritu. Amen po ba? Sa mga kananayan, may mga special gifts kayo. Amen po ba? O mga kababaihan. At meron din ang mga kalalakihan. At ganoon din ang mga kabataan. So sa amin po, ang mga prayer warriors po nun, mga kabataan. Pero ngayon po, sila po ay mga nagtatrabaho na, pero praise God, nananatili sila sa church. Amen ba? So iba po kasi nawawala na kapag nagkatrabaho na. May kabataan po ba dito na yun, hindi ka aalis. So, kailangan patuloy pa rin. Amen. Magamit ng Panginoon, no? So, kanina sabi ko, Lord, ako nagtanong kanina ba tayo nag-worship? Ano po kaya ang ma-illustrate ko ng pinakamaganda pa about unity, no? Na empowerment in unity. Pinakita sa akin ng Lord ang baga ng uling. Sino po ba nagluluto sa uling? Hindi po ako, pero nakikita ko, di ba, pag may mga outing, di ba, maganda magluto sa uling, no? Sa mga inihaw-ihaw. Pag ang isang uling lang ang sinindihan, makakaluto po kaya iyon? O kaya ikaw nasa malamig na lugar, di ba, yung bonfire, isang kahoy lang ang iyong sisindihan, nakapiraso pa. Palagay mo, magagawa niya nga yung purpose mo na pag-initin ka. Di ba, hindi? So, sa atin, no, sa ating mga Kristiyano, bakit kaya sinabi dito ni Pablo, sikapin ninyong mapanatili pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, no? So, sinasabi rito na yung pagkakaisa given na kasi sikapin nyo na lang eh. Amen ba? So, ibig sabihin, meron na tayo unity of the Spirit. Amen po ba? At kung babasahin nga natin yung mga naunang chapters ng Ephesians, tumutukoy nga, no? Sa pagkakaisa natin kay Kristo Jesus. Na binigyan ng Diyos ng realization na magkaisa ang mga tao, Hudyo man o Hentil. Tayo mga Pilipino, kung tutusin tayo mga Hentil, di ba? Kasi hindi naman tayo Israelite, no? Pero dahil kay Kristo, amen po ba? Tayo ngayon pinag-isa na ng Panginoon na matatawag na bayan ng Diyos. Di ba napakaganda na sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, binirek niya yung umahad lang sa pagkakaisa ng tao sa Diyos, no? So, ngayon ay makakalapit na sa Diyos nang may pagkakaisa dahil kay Kristo. Amen? At may layunin ng Diyos, kaya pinagsisikap niya tayo na mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Amen po ba? So, tingnan nga po natin, ano po ba yung unity? Ito ba yung pare-pareho tayo ng kasuotan? Yung nakalita ko iba, may mga naka-uniform, no? Sa church, bisa, ganyan din po kami, nag-uniform. Pero pagka pare-pareho ba ng suot, ibig sabihin ba, pare-pareho na talaga ng pagdamdamin, no? Pare-pareho na ba ng isipan, no? Masabi natin, iba, hindi naman, di ba? Yung mga pare-pareho estudyante, mga pasukan na, pare-pareho sila ng kasuotan. Pero makita mo, hindi naman pare-parehong nag-aaral ng mabuti. Di ba? Merong bumabalik. Bakit? Hindi nag-aral ng
mabuti. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng uniform, pare-pareho ka ng itsura o pare-pareho ka ng suot. So, ano yung unity? Sabi dito, ang biblical unity, no? Hindi ko alam, hindi ako nag-aral ng Greek, pero ito, kinuha ko nga sa Strong, Cenotes, sa Greek. Ang sabi, oneness o pagkakaisa. Sabi, especially the God produced oneness between believers. So, ito pagkakaisa ng mga mananampalataya. Di ba nakakatuwa kami po from Eljor Church ng nga po, poblasyon at Bangkal. Bangkal po yung hawak ni Pastor Isabel. Nandito kami ngayon sa NHB. Amen po ba? At nasa CGF. Amen po ba? Bakit? Kasi meron tayong oneness sa ating Panginoon. Pwede tayong mag-fellowship na kasama rin kami. Amen po ba? No? Nakakasabay kami sa inyong mga inaawit. Amen po ba? Kasi meron tayong iisang Panginoon. So sabi rin, ito ay the harmony, specifically sa Ephesians 4:3, the harmony from sharing likeness of nature with the Lord. So dito rin, kaya tayo ay nandito magkakasama, meron tayong pare-parehong kalikasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo ngayon tinatawag na Christians. Amen po ba? Kaya tayo po ay may harmony from sharing likeness of nature with the Lord. So yun nga po, sabi yung titingnan natin ang Ephesians, no? Sinabi po rito sa Efeso 1:10, no? Na ang pinakalayunin ng Diyos nga po ay pag-isahin tayo, pagkaisahin. Sabi dito, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kanino? Kay Kristo. Amen po. So yung kaninang sa baga, no, bakit ba na para siya talagang ma-serve yung kanyang purpose, kailangan samahan mo pa siya ng ibang uling. Tama po ba? Para talagang magbaga ng apoy. Pag isa lang siya, hindi siya makakaluto. Kung ikaw giniginaw, hindi ka maiinitan. So tayo po, kung tayo nag-iisa lang mamumuhay na Lone Ranger Christian, meron po ba kayo nakilala ng Lone Ranger Christian? Ako yung tumanggap na kay Kristo. Pwede ako hindi mag-fellowship. Pwede ako hindi sumamba. Basta ako yung nagdadasal ng direktor, yung mga ganyan sumasagot. Basta ako nananalangin naman sa Diyos, di ba? So, meron bang ganung Kristiyano? Wala. Tayo nilagay ng Panginoon, sabi nga tayo katawan, bahagi ng katawan. May nakita po ba kayo naglalakad na kamay? Wala. Nakakatakot po yun. Di po ba? Kung kamay lang, di po ba? So, sabi tayo, bahagi ng katawan. At isa't isay, yun nga po, pinagsama-sama, pinag-ugnay at bumubuo ng katawan nino po ng ating Panginoong Hesukristo. At sino ang ulo? Si Kristo. Amen po ba? So yun po yung baga nga po, para siya maging influence, tayo bilang mga Kristiyano, para tayo tunay talaga na magbigay ng impact sa ating mundo patungkol sa kapayapaan kay Kristo. Kasi sino po ba ang kapayapaan? Si Kristo. Nakikita ko po sa mga mukha ng Kristiyano. Kahit ngayon pa lang po tayo mga nakita-kita, alam niyo po ba? Yun ang kagandahan sa mga Kristiyano. Kahit first time magkita, yung kanina meron na nagkukumustahan sa likod, sabi ni nanay doon sa aming elder, parang kilala kita. Ako, mapunta ako sabi, parang nakita. Minsan gano'n din po ako sa mga nakikita ko sa fellowship. Sabi ko, gano'n kasi sa langit naman tayo rin na magkakasama. Amen po ba? Kahit tayo iba-ibang denomination ngayon, pero sa pagdating sa finals, yung ating buhay na hahantong sa langit, tayo rin po magkakasama. At kaya tayo dito pa lang, pinagpa-practice ni Lord ang ating pagkakaisa kasi para tayo maging influential. Amen po ba? Na marami pa ang maliwanagan kay Kristo. Na marami pa ang magkaroon ng kapayapaan ni Kristo. Amen po ba? Kaya yung mga iba pang kababaihan, maabot din, no? Na imbis na nagmamarites, ano na ang tatawa gagawin, di ba? Si Jesus na, nag-evangelize na. Amen po ba? No? So, yun, pag-isahin tayo, sabi dito. Sabi, sikapin ninyo mapanatiling pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, meron tayong nag-uugnay sa atin. Meron tayong common denominator or common ground. Sino yun? Anong foundation natin? Si Kristo. Siya yung kapayapaan natin. Amen po ba? Kaya, posible na mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Nga lang, kailangan may gagawin tayo. Sabi may gagawin ka. Kasi mayroong action sikapin. Sa English, make every effort.
Sabi mo sa katabi mo, may effort. Ayan. Yung pagsayaw nyo kanina, may effort yun. Kitang-kita ko, di ba? So, alam ko, nag-practice yun. Amen? So, may effort, di ba? So, paano po yun? So, di ba, ang isang bagay, pagsisikapan mo kung alam mong importante. Sa mga nanay, ano po ba importante sa inyo? Siyempre, unang-una, yung relasyon nyo sa Diyos. No po? Pero ano po yun? Sumunod, yung pamilya. Mapabuti ang inyong mga anak. Kaya ginagawa nyo, kaaga-aga palang gigising, paghahanda ng baon ang mga anak. No? Pati daw asawa. O, huwag natin kalimutan ng asawa. No, mahal. Diba? So, di ba? Talagang, di ba kung mahalaga, talagang may effort ka na paglaanan ng panahon, amen, ng lakas, di ba? So, yun din, ang pagkakaisa. So, kailangan natin ma-realize unity is important. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga pagkakaisa. Ayan. Kaya pagka kayo niyaya sa mga gawain ng mga, ayan, sa iglesia, sa mga gawain katulad nito, yung sabihin, sige na, okay lang, tuloy naman kayo kahit wala ako. Pero sabihin mo, mas masaya kung kasama ka. Amen? Amen? So, yun po, no? Sabi nga sa Efeso chapter 2, verse 20 to 22, hinambing din ni Pablo, no, ang pagkakaisa sa isang gusali, sa pagtatayo ng isang gusali. Sabi, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inalagay ng mga apostol at propeta, ng batong panulukan, yung cornerstone, sino? Si Kristo Jesus. Diba? Kahit mahalaga yung cornerstone kasi yun ang nag-hold dun sa ibang mga bato. No? Kaya yun ang nagpapatibay para hindi bumigay yung isang gusali. So sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So pag tayo sama-sama, nakikita ang presence ni Lord. Amen po ba? Amen? Kaya nga may empowerment sa unity. Amen po ba? Sabi nga din, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pero nyo, tayo po ay ginawa niya yung tahanan ng ating Panginoon bilang iglesia. Amen po ba? Sa ating pagkakaisa-isa. So, paano pinakita ng Panginoon na mahalaga ang unity? Kay Pablo, mahalaga ang unity. Bakit? Doon nga siya nakulong eh. Amen ba? Siya'y Hudyo, pero ang mga inaabot niya, mga Hentil. At hindi natutuwa ang kanya mga kapwa Hudyo. Kaya siya inuusig at ikinulong. Kaya sabi nga ni Pablo sa verse 1 nitong chapter 4, kung saan nandun ang ating key verse, sabi, mamuhay kayo na naaayon o nararapat sa inyong pananampalataya. So, sabi niya, siya na bilanggo ni Kristo. Hindi niya sinabing bilanggo ng Hudyo o bilanggo ng mga Hentil. Kundi bilanggo ni Jesus. So, si Pablo, pinahalaga niya ang pagkakaisa na handa siyang mabilanggo para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Amen po ba? Si Kristo, ano po ba ang ginawa niya? Siya'y namatay sa krus. Sabi nga, Jesus sacrificed His life for our unity in faith, for our salvation in Him. Di po ba? Si Kristo ang binigay niya para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa Kanya. Siya po ay sinacrifice niya ang Kanyang buhay para sa atin. Kaya nakakalungkot yung mga Kristiyano na gumagawa ng dibisyon sa kapwa Kristiyano. Sabi mo, wala sa CGF niyan. Amen po ba? Amen? 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 Sabi sa pagkalumalaki na, minsan doon nagkakaroon ng problema. Sabi mo sa katayo, bantay-bantayan tayo, ha? Ayan. Papaluin ang gagawa. O magbe-break ng unity, no? Sa iglesia. No? Kasi si Pablo, in-address niya sa kanya sa mga churches, no? Sa Philippians, sa Corinthians, may mga binanggit siya patungkol sa kahalagahan ng unity. Amen po ba? So, yun po. Ayan. So, sabi nga si Jesus, sinacrifice ang kanyang sarili. Sabi nga sa Efeso 2:14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan ng naghihiwalay sa atin. Amen ba? Napakabuti ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Dahil ngayon nakakalapit na sa Diyos, maging ang mga hindi Hudyo.
na tulad ng mga Pilipino. Amen po ba? No? At yun nga, napakaganda sa langit, iba't ibang lahi tayo na nagkakaisa kay Kristo. Meron na po ba kayo naging guest dito na foreigner? Baka meron na rin, ano? O kaya, kayo po ba ay na-expose na rin sa ibang mga, o kaya hindi nila, ibang ibang taga-probinsya. Meron po ba dito taga-Bisaya? Ilocos. Wala po bandayo rito? Lahat? Taalgaray? Bicol? Ayan. Bicol si Ate Gina. Gina po, tama po ba? Ay, may prize din ako. Sino po ba nagkakadi po? Sila po natandaan. Tinatry ko po ma-memorize kanina yung mga pangalan. So, yun po, di po ba? Pero pagka nakita nyo, sama-sama tayo. Amen? Na nag-worship sa Panginoon. Napakagandang, dito, I believe, yung nga po, meron po ba ng OFW sa atin? Kasi mga Pinoy, nasa dugo ng Pinoy ang OFW. Pero sabi, pag isang Kristiyano, overseas Filipino witness, hindi overseas Filipino worker, hindi overseas Filipino witness po tayo, no? Ano po, di ba napakaganda na makita na inalis na ng Lord, no? Yung sa biyaya po ng Panginoon kasi ako po yung nakapagturo po sa Korea po ng mga kabataan bago po ako nagpastor. At doon po, naranasan ko, pumasok po ako sa mission school, mga classmate ko, nasa Korea ako, pero karamihan Chinese. Kaya yung mga inaawit namin, Chinese. Diba, kahit po naman Korean, hindi ko rin naman po alam na Pilipino po yung salita ko. Pero yung mga translation lang po. Pero napakaganda ng experience na magsama-sama kayo dahil kay Kristo. No? At dito, hindi naman kayo hindi magkakakilala noon. Tama po ba? Pero dahil kay Kristo, magkasama po kayo ngayon. Kanina tinatanong ko pa po, saan po ba ang Palmera? San Jose po, no? Sakop na siya ng San Jose del Monte. Ayan. So, yun po. Di ba nakakatawa? From Palmera, nandito ngayon. At yung area D po ay, NHB rin po ba siya? O San Jose na rin yata no? Ano siya, FDR po ba? Ang area D? Sapang Palay. So, San Jose din, no? So, San Jose, ano po, yun. So, yun po. Narating ko po kasi dito yung mga na-outreach namin. Minuyan. Ayan, Minuyan sa may Republic. Ayan po. At Bangkal nga po. Alam niyo po ba yung Bangkal? Medyo may kalayuan din po yun. Ayun po. So, yun po. Di ba nakakatuwa na yung mga naghihiwalay sa atin, inalis na ng Panginoon, no? Yung mga discrimination about na yung lahi natin, no? Inalis na ng Panginoon. So, pinakita niya yan nung kanyang binigay nga ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ano pa po, makikita natin sa panalangin ni Jesus, yung longest prayer ng ating Panginoon sa John 17, isa sa pinanalangin ng Panginoon ay pagkakaisa. Tingnan niyo po yung John 17 verse 21. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, ibig sabihin, nagiging testimony, no, sa mundo, ang kapayapaan ni Kristo. Yan yung tema. Amen po ba? Pagka tayo po ay may pagkakaisa. No? Kapag tayo mga Kristiyano ay nagkakasundo-sundo, amen? Sa mga pag-uugali na dapat nating isinasapamuhay bilang mga Kristiyano. Pangatlo po, the Holy Spirit manifests His anointing and gifts in unity. No? Kung gusto niyo po maranasan talaga yung pagkilos din ng Banal na Espiritu sa church, ako po, gusto ko po yung mangyari lagi. Kami po yung nagkakatipon sa pananambahan, no? Sa iglesia din na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon na pangunahan. Ay kung tayo po ay, yun nga po, may pagkakaisa. Lumalayo ang Banal na Espiritu pagka wala ang presence ng pagkakaisa. Hindi siya makagalaw pala. Napipigilan ang kanyang pagkilos. Sabi nga sa awit 133 verses 1 to 2, napakaligaya, ayan may awit pa yan, at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas ni Aaron kapag pinahid. Umaagos ito't nababasa, pati ang suot na damit. So yung oil kasi may simbolo ng ano po,
ng anointing. Mamaya po meron ako dito, anointing oil from Israel po. Bigay po nung chairman namin, meron si Pastora, sabi ko napadala sa kanya. Chairman po namin doon sa CMCA, namimiss na nga namin si Pastor Richard na maka-attend na. So galing po siyang Israel, niraffle niya yung 8 ganito. Kasi sabi niya, 8 lang ang dala niya. At yun nga po yung oil, biblical naman po siya, na ginagamit for anointing. Sa panalangin din sa mataong may sakit. Amen po ba? At yun nga po, ginagamit rin po siya sa pagtatalaga o anointing. Amen? So may simbolo or prophetic gesture ng anointing ng banal na espiritu. At kapag may pagkakaisa, there's anointing. Amen? So, doon po sa anointing ng Holy Spirit, makikita natin ang gawa, kilos ng banal na espiritu. Merong joy. Tingnan mo, katabi mo kung may joy. Baka iniisip na, ano kaya ulam namin mamayang gabi? Nag-aalala na pala, kaya nawawala si Joy. Sumweldo na kaya asawa ko, baka gano'n na ang isip. So, yun. There's presence of joy. Kasi fruit ng Holy Spirit yan. Amen? Love. Tingnan nyo nga po, kung di mukhang galit ang inyong katabi. Kasi opposite ng love is hate. Amen? No? So, yun po. Bitterness. Bitterness, nakakapangit. Kaya pangalan palang bitter na. No? So, wag po tayo doon. Hindi tayo doon tinawag. Amen po ba? So, sabi nga, yung unity mahalaga. Kasi ang Holy Spirit, mas nakakagalaw siya. Kumikilos siya kapag naroroon ang pagkakaisa. Sabi nga ni Dwight L. Moody, no? Ito po isa sa, remarkable evangelist na nabuhay na Kristiyano, no? Nasabi niya, I have never yet known the Spirit of God work where the Lord's people were divided. Sabi niya, wala akong nabalitaan na nakita kong kumilos ang Espiritu ng Diyos na ang mga mananampalataya ay walang pagkakaisa. No? Sabi naman ni William J. Seymour, I can say through the power of the Holy Spirit that whatever God can get a people that will come together in one accord and one mind in the Word of God, the baptism of the Holy Ghost will fall upon them like us at Cornelius' house. Sino po nakakakilala kay Cornelio? Siya po'y nasa Gawa chapter 10, no? Siya po'y hentil na pinabisita ng Panginoon kay Pedro para, ipahayag sa kanya ang magandang balita. At nakita po doon na bumaba ang presensya ng banal na espiritu sa sambahayan ni Cornelio. Bakit? May pagkakaisa. Amen? So, dito po sa CGF, yun, laging maranasan ng sasamba. Ngayon, maranasan ang kapangyarihan at pagkilos ng banal na espiritu. There must be unity. Amen? Amen po ba? Ayan. So, yung po, dapat din natin maunawaan, no? Sabi nga, sa salita din ng Diyos, nag-a-agree po dapat tayo na kung ano yung truth, yun ang truth. Amen po ba? No? Kaya kayo nagtatalo-talo kasi ang basehan nyo, damdamin at hindi ang salita ng Diyos. Tayo po talaga iba-iba ang ating mga opinion. Di po ba minsan? Iba-iba ang ating damdamin. Minsan ikaw masayahin, siya naman ay gusto lang manahimik. Pero, mga changeable po yung ating emotions. Pero ano po ang hindi nagbabago? Word of God. Kaya sabi nga, doon daw tayo magkasundo. Amen po ba? At doon din kumikilos ang Espiritu ng Diyos. So yun din po, dapat po din natin maunawaan, ang unity ng Spirit ay nasa atin na bilang body of Christ. Amen po ba? Hindi yan natin kailangan pang hahanapin o hingin. Pero sabi nga, kailangan natin pagsikapan para manatili. Amen po ba? So, kailangan na yung maunawaan natin na present na siya sa atin. So, sabi nga, no, ano po ba yung basis ng pagkakaisa natin sa Espiritu? Sabi dito, may isang katawan. Ito nga po yung church, yung ating fellowship. Amen? Isang Espiritu, the Holy Spirit. Isa lang Espiritu ang tinanggap sa Diyos. Amen po ba? Ang kanyang banal na Espiritu. Kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Ano po ba pag-asa natin? Buhay na walang hanggan, nahahantong sa langit. Amen po ba? Ayan, so meron tayong tinatawag na rapture. Sino gusto masama sa rapture? Amen. Sabi ko sa iyo, malapit na dumating si Lord. Ang tanong, are you ready for the rapture? Amen? Rapture of the church. Amen?
Kaya nga, hindi na po panahon para yung nga po, lumayo sa Panginoon. Wala nang panahon, no? Na hindi magseryoso. Kailangan magseryoso na po. Amen? Sa Panginoon. Dahil nalalapit na. Ayan, mga signs, nandyan na. Euphrates River, na unti-unti nang natutuyo. Amen po ba? Yung mga sinasabi sa Biblia, nangyayari na tayo nasa mga huling panahon na. At meron nga po kami member sa church, Pastora, parang gusto ko po yata, hindi na raw niya maranasan yung physical death. Rapture na. So, pero yun nga po, ma-rapture man tayo, hindi, mahalaga, ang buhay natin, ayahan to sa langit, patungo, ayan, sa piling ng ating Panginoon. Pero syempre, kung darating si Lord, yung, ang panahon, generation na to, syempre, rapture tayo. Amen po ba? Amen? So, yun nga, iisa ang ating pag-asa. May isang Panginoon. Sino ba Panginoon natin? Si Kristo. Amen? Siya nga ang ulo ng katawan ng iglesia. Amen? Isang pananampalataya ang ating single commitment kay Christ. Ang ating pananampalataya. Posible naman nananampalataya kay Kristo, tapos nananampalataya ka rin sa loto. Nananampalataya ka rin sa wedding. Di ba? Hindi pwede yun. Amen? Iisang Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dito, iisang bautismo. Di ba? Binautismo tayo sa pangalan lamang ni Jesus Christ. At sa banal na Espiritu. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So, ibig sabihin, we are under one God, our Father. Amen? Who is in control and overall everything. Kaya nga, illuminating the world in peace. Amen? Na kahit saan ka tayo mapunta, pag kay Kristiyano, nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen? Amen? So, sumunod po, ayan po. So, paano ba natin mapapanatili ang unity? Yan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin panatilihin pala. Ayan. So, kausapin nyo naman yung katabi nyo. Magkagalit po ba kayo? Ayan. So, kailangan natin panatilihin ang pagkakaisa, no? O, unity of the Spirit. Di ko na po. Unity of the Spirit. Para mapanatili ang unity ng Spirit, yun nga po, we must practice the qualities that preserve it. Kailangan natin mapanatili yung mga katangian na nagpapanatili nito. Kumbaga sa niluluto, para masarap ang iyong niluluto, kailangan panatili mo din yung mga tamang sangkap ang ilalagay mo. Amen? Kala niyo po, magaling ako magluto. Yung asawa ko po, mas marunong sa akin magluto. Pero, yun po. Pero yun nga po, di ba sa masarap na lutuin, kailangan po, yun nga po, naroroon yung mga tamang sangkap. So, ganun din po sa pagkakaisa. Sabi nga, para mapanatili ang pagkakaisa, ano po ang pinakamahalagang katangian po kaya? Sino po dito ang mapagpakumbaba? Very good, walang umamin. Kasi daw, magtaas daw ng kamay, bagsakan na, ikaw na yung hambog. Kasi ang magpakumbaba daw, hindi niya sasabihin na siya ay mapagpakumbaba. Ang tangi ng Panginoon kasi nakakaalam ng ating mga puso at isipan. So, yun, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So, ang para mapanatili ang pagkakaisa, no? Na binubuklod ng kapayapaan ng ating Panginoon Kristo. Kailangan po ay meron tayong humility. Sabi nyo nga sa katabi nyo, humility. Ayan. Napakalaga po nito. Ano po ba yung humility na ito? Yan sabi po, sige, basahin natin Filipos, yung preceding verses, basahin na rin po natin. Hindi ko na po nasama sa slides, pero tingnan po natin Filipos chapter 2, no? Verses 3 and 4. So sabi dito, or simulan na po natin sa 1, sabi dito, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandang loob, at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba,
At hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So, yun po, ang may kapakumbabaan o mababang, ayun nga po, literally, ang meaning po ng humility is lowliness of mind. No? Mababang, ayun nga, kaisipan, hindi sa wala kang alam, kundi mapagpakumbabang kaisipan. Na hindi lang yung pansarili ang iniisip mo, kundi yung kapakanan ng iba. Diba, unang inaalis sa atin ng Panginoon tayo maging Kristiyano, ano po, yung pagiging makasarili. At doon po napapanatili ang pagkakaisa, no? Kung meron po, diba sa mag-asawa lang po, para mapanatili ang pagkakaisa, mahalaga po ang humility. Kasi pagka, ano po ba ang kabaliktaran ng humility? Ano po? Pride. Ayan. Diba yan po yung kinabagsak ni Satanas. So, pinakakaaway natin yan, si pride. Amen? So, sa mga Kristiyano din, para mapanatili natin pagkakaisa, pag meron nagkasala, meron po ba nagkakasala dito? O ako lang? Wala tayo, may mapagkukulang pala. Salaman pa po tayo. Amen? Pero tayo patuloy pinapaging banal ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, pag nagkasala ka, ang isang kapatid mo sa'yo, ano ang kailangan mo kayang gawin? Kapatid, magpatawad. Pag hindi mo magawang magpatawad, alam mo kung anong problema mo? Pride. Hindi ko na talaga magawang umatin ng church. Bakit? Ayoko na siyang makita. Masyado ako nasaktan. Ayan. Ayan. Tapos sa langit, gusto mo magkasama rin kayo. so, dapat po yun nga, may humility. Amen po ba? Yun, may kwento nga po ako narinig, 10 daliri. May alam niyo yung kanta ng 10 daliri? Pero yung kwento po ng 10 daliri, alam niyo na po ba? So, di ba po, ito po 10 daliri natin. Ito lang, pwede naman po isang kamay lang eh. So, sabi nung ito po yung thumb natin. Nakwento niya, narinig niyo po ba ang kwentong to? Narinig ko kasi itong kwentong to. Kaya maganda po talaga may pagkakaisa. Narinig ko po ito sa isang kwento na isang pastora. Ayan, so sabi nung thumb, ako ang pinakamalakas sa inyo. Bakit? Kasi tignan nyo, pagka ang puwersa kailangan nyo, di ba? Ako ang ginagamit nyo. Totoo naman, di ba? Pag tayo kailangan natin, bubukas ka ng dilata, di ba? Ang puwersa nasa thumb. Sabi siya sige, ikaw na nga pinakamalakas. So sabi naman ng ating hintuturo, ako naman ang pinakamatalino. Bakit? Ako kaya ang lagi nagtuturo sa inyo. Sabi niyang gano'n. So, si hintuturo. So, yung middle finger, siya naman yung alin po? Pinakamataas. Tama po ba? O, sige. Sige na. Ikaw na pinakamalakas. Ikaw na ang pinakamatalino. Ako naman ang pinakatanyag sa inyo. Sabi niya gano'n. Bakit? Tingnan niyo, ako ang pinakamataas sa inyo. So, parang na niya siya pinakasikat. Di po ba? Sabi naman, di naman may sasabihin rin si ano po ba yung pang-apat nating palasingsingan? Ayan. Ano sabi ng palasingsingan? Wala naman kayo sa akin. Ako naman nasa akin naman ang mga ginto. Di ba? Di ba? So, kasi ako pinakamayaman sa inyo. Matalino ka nga. Mataas ka nga. Ako, malakas ka nga. Ako naman ang pinakamayaman. Kasi hiniliit para makaawa-awa, ano kaya sasabihin niya? Sabi niya, magsitigil nga kayong lahat. Ang yayabang nyo. Ako naman ang pinakabanal sa inyo. Sabi niya gano'n. Ayun, pag nananalangin, di ba ako unang-unang nakikita? Kasi di ba pag tayo nananalangin, nakaklose ang ating kamay. Pero yung kwento yun, simpleng kwento, pero lahat po sabi, mayabang. Bakit? Nagpapadaigan sila. Minsan sabihin na tayo tulong-tulong para magawa ng kamay na maging productive. Amen po ba? Ang ginawa, nagpasikatan. Di po ba? Pero yun nga po, sa body of Christ, sa inyong mga kababaihan din, sa ating mga kababaihan, mahalaga po na ma-practice po natin yung kapakumbabaan. Amen? Yes po, natural po yung sa church po talaga, minsan po,
ang pinakamalaking pagsubok sa atin, hindi po tagalabas. Sabi mo, nasa loob. Nasa loob. Bakit? Tayo po magkakasama. Amen po ba? Hindi naman po yung tagalabas sa katagalabas. Wala pong pakialam sa atin yun. Amen? So, sabi nga po sa akin, isa rin pastor, nung pinakaunang pastor, nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, sabi niya, kasi nung time na yun yata na parang ako'y nangihina kasi sa isang kapatiran. Sabi niya, pastor, ay, pwede pa ako pastora, no? Sabi niya, sister, sabi niya ganon. Alam mo ba, ang isang church ay para ring pamilya. Hindi mo mapipili kung sino ang lalabas mong kapatid. Totoo naman po, sa pamilya, di ba? Pero mahal mo ang iyong kapatid. Di ba, pag sa magkakapatid, iba-iba rin kayo ng ugali. Sino po ba rito maraming kapatid? Ako, 3 lang po kapatid ko eh. Kapatid niyo po ba si Pastor Richard? Ayun, nakakatawa naman, family of pastors na rin sila. Ilan po kayo? Marami nga. Ito, 10 sila, no? Iba-iba ugali. Di ba? So, magkapatid ka rin, ano? Ayun, kapatid din. So, di ba, magkakaiba ng ugali. Pero tinatakwil mo ba kapatid mo? Hindi, pag kayo nag-away-away. Pero pag inaway ang kapatid mo ng ibang tao, sino magtatanggol? Kahit magkagalit kayo, bigla kayo magbabate. Bakit? Kadugo ko yan, kapatid ko yan, di ba? Sa Kristiyano rin. Hindi natin mapipili kung sino makakasama natin sa church. Pero nilagayan ng Panginoon yan para ma-practice natin yung love. Amen po ba? Yung humility. Amen? Amen? Kaya po, yun po, pagkakaisa. Kailangan ng humility. Amen? Isa pa pong sangkap na kailangan para mapanatili ang humility, no? Sabi nga, sa verse nga ng Efeso chapter 4, kayo'y maging mapagpakumbaba. Ano po yung pangalawa? Naka-highlight po? Wala po. Mahinahon. Ayan, sabi po dyan, no? Kailangan na maging mahinahon. Sino po dito mahinahon? Wala rin umamin. Ako po, mukhang lahat palaban. Mahinahon, no? Sa English po, gentle, no? Maging gentle, no? So, sabi nga, sa King James Version po kasi ang ginamit meekness, no? Pero ang madalas na misinterpret siya na ang meekness o gentleness ay weakness, kahinaan. Pero hindi po. Kung titingnan natin, yung Greek word nga niyan, hindi daw ma-describe sa isang salita lang. Pero this is strength in, ayun nga po, gentleness. Ayan po, sa natin. Ayan po. Ayan. It's strength under control. So, ang gentleness ay kalakasan na napipigilan mo. Amen? Nakokontrol mo. Amen? So, hindi siya kahinaan, kundi ito'y naglalaraw ng isang tao na marunong magpigil ng kanyang temper. Ayan. So, minsan sabi ko siguro, pastora, minsan naman na-apply ko eh. Madalas mahirap ma-apply. Lalo siguro minsan sa mga, yung pagnanay sa mga anak, pag makukulit ang mga anak, no? Hindi na, isa pa. Di ba? May hawak ng nanay, no? O kaya sa asawa, pag makulit ang asawa. Pero yan, sabi, strength under control. At ito rin ay, does not retaliate or seek revenge. Hindi siya gumaganti. Hindi siya marunong gumanti ng masama sa ginagawa sa kanyang masama. Gentle nga. Amen po ba? So si Jesus, sinabi niya na siya ay, ang ating Panginoon, naglalarawan ng karakter na humble and gentle. Di ba sabi niya sa Mateo 11, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ako'y maamo at mababang loob. So yung Christ-like character po, ang kailangan natin i-practice para ma-preserve ang unity. Amen po ba? Diba si Lord, pinaractice niya yan. At maging yung gentleness na yung strength under control. Sa mga broken, di ba, napakaamo ng ating Panginoon. Pero sa mga pariseyo at sa mga forceful, pinapakita niya rin na siya yung may authority. Amen? Nagsasalita siya ng strong. Amen? Na may kapangyarihan.
So, ibig sabihin, yung gentleness ay hindi weakness, pero ito ay ano po, strength under control. Amen po ba? So, daling salita, kasama na rin dyan merong pagpipigil sa sarili. Nabunga po ng Holy Spirit sa atin. Amen po ba? So nga po, may nalaktawan pala ako kanina sa thoughts on humility. Pero anyway, yun po. So yung unity po rin kasi pagkilala, no, na kung anong meron tayo ngayon, ang humility, ito'y lahat ay galing sa Diyos. Amen? Para maiwasan natin magyabang. Amen po ba? O ikumpara ang ating sarili sa iba. At masasabi natin kung ano man meron tayo ngayon, binigay ito ng Diyos para gamitin natin, hindi para sa ating sarili, para sa Kanyang layunin. Amen? Alam niyo po ba yung kakayanan ko magturo? Salamat sa Panginoon. Amen? Siya nagbigay sa akin ng kakayanan ito. Ako po'y nag-aaral sa college. Ibang-iba po ang kursong kinuha ko kasi hindi pa po ako noon Kristiyano. Pero nung sawa ko sa Panginoon, dinirekta niya ako sa pagpapastor. No? Pero yun, salamat sa Panginoon kasi alam niyo po ba, pangarap ko pumunta sa iba't ibang church. At pangalawa ko ng women's fellowship to, pangarap ko sa Panginoon. Baka na-discover ko kung ano, saan ako gagamitin ng Panginoon. Dati po sa Marilao. Last year lang yun, last year, March naman. So, ngayon ay dito po ako dinala sa NHB ng Panginoon. So, di ba yung kaloob natin, may layunin dyan si Lord. Amen po ba? Hindi yan binigay sa atin para sa ating sarili. Yan ay para magamit sa kaharian ng Diyos. Amen po. Maging mga talento nyo sa pagluluto. May pagkain po dyan mamaya. Amen po ba? Di ba na ibabahagi? Di ba para sa gawain ng ating Panginoon? At dahil po dyan, napapakita nga ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kapayapaan na meron tayo kay Kristo. Amen po ba? Amen? Kaya nga po, yun nga, mahalaga po ang unity. Pag-recognize, no? Na kanino galing yung meron tayo. Diba? Si Pablo, nasabi niya, kung ano man meron ako, kung ano man ating meron tayo, tinanggap din natin yan. Amen? At kung ano yung tinanggap natin, yun nga, ay galing sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, kung meron man ako may pagmamalaki, walang iba kundi kung ano yung meron ako kay Kristo. Amen? Amen. So, binalikan ko yung humility. Pero nga, kasi yung humility, kung humility ka, alam ko, may gentleness ka na rin. Amen ba? Kasi magagawa mo, no, na i-control yung mapigilan yung magalit ka ng gusto. Dahil alam mo, kilala mo si Kristo. Amen? Alam mo na, tayo, hindi nga tayo karapat-dapat, pero inibig tayo ng Panginoon. Amen? Pinatawad tayo ni Kristo. Amen? So, katulad nga daw yan nung kabayo. Nung tame na horse na. Yung tame na. Amen po ba? Diba ang kabayo, kung titingnan siya, nakakatakot, lalo kung hindi ka marunong mga bayo, di ba? Diba sa Tagaytay, sa Baguio, may mga nagpapaarkila ng, kung gusto mong sumakay ng kabayo. Sino po marunong mga bayo? Ako, sasakay siguro kung merong yung maghahatak, nakakilala nung, batin pa na yung kabayo, may nangingilala. Amen po ba? So, kasi alam niya kung sino yung master niya. Amen po. So, tame horse, no? Diba ang tame horse, hindi ibig sabihin mahina siya. Malakas siya kung kailangan. Pero under do sa reins ng kanyang master, napapasunod siya nito. Amen? So, ganun po ang gentleness. Amen po ba? Ang pagiging, maamo natin. No? Ang mga tao sa church, mananatili yan sa church kapag pag naramdaman niya yung sense of belonging sa church. Makikita niyo mga kaamuhan, kaamuhan ng mga kapatid sa pananampalataya. Pero pag may pumunta ritong bago, huwag niyong pansinin, huwag niyong man lang kumustahin, huwag mo niyo man lang paupuin, huwag niyong asahan na sa susunod na linggo ay babalik yan. No? Di ba? Hindi na babalik yan. No? So, kamalaga nga yung gentleness. Amen po ba? So, isa pa. To preserve the unity of the Spirit, 5 kasi binanggit dyan sa Ephesians, anong kailangan natin? Patience. Sino po may patience? Ayan. So sabi nga, sa description ni Pablo sa unang Korinto chapter 13, verse 4, ang unang-unang paglalarawan niya ng pag-ibig, matyaga. Yan, ang sangka po sa unity din, yung nga po, patience. Kailangan matyaga ka. No?
Ayan, ba tong kapatid kong to? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ugali. Pagtyagaan mo lang. Tandaan mo, may mga nagtsatsaga rin sa'yo. Di ba ba? Di ba? Di ba? Sabi sa'yo, pinakamatagal daw mabago, ugali eh. No? Ako po minsan, kilala nila ako mabagal kumilos. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ni Pastor Richard na ito pa rin po ako ngayon. pero, talagang minsan sa oras, asawa ko, pag mabilis siya kumilos eh. Sabi ko, wag mo na ako sabayan sa kabagalan ko, kaya nga tayo pinagsama para bumilis ako. Sabi ko gano'n. Yun dapat magtulungan. Amen? Kung ano man yung mga, patience. Nung kami po'y kinasal, narinig ko po yung payo ng isang ninong pastor namin. Sabi niya, nagsalita siya. Alam niyo, ang buhay pag mag-aasawa, tanong ko po sa inyo, kung mag-a-agree po kayo, sino po dito mahabang taon nang may asawa? Ako po ay magpo 4 years pa lang. Si Pastor Hazel, sino po? 11 years. Sino po? Ay, 11 years na kayo? Mukhang maaga na asawa ni Pastor. Ayun, so 11 years, 24. Ilan taon ko na ba ngayon? 36. 24 ka nag-asawa. Hindi ko tingin kasi sa 36 ka na pala. Kaya akala ko ba. Pero yun nga, tamang age lang naman 24 eh. No? So 11 years na. Si nanay, may ilan taon na po, may asawa po ba? Balo na. Matagal na po ba may asawa? Ayan. Ayun, hindi masabi ni nanay, secret yata ko lang taon na may asawa si nanay. Ayan. Si nanay po, ilan taon na? Pero matagal po kayo nagsama? Mga 10 years, ayan. O kami po ni Brother Ryan, magpo 4 years pa lang po. Ayan. Sabi ni Pastor, si Pastor Isabel pala, naka 25 years na. Ayan, nakapag-silver na sila eh. Kayo, Pastor Sally, 23, ayan, going to 25 na rin. So, yun po, no? Sabi ni Pastor Rohel, yun ang pinasabi ko na yung pangalan, sabi, ang buhay mag-asawa ay mahabang panahon ng pagpapasensyahan. Totoo naman, no? Ako'y nag-asawa. Papasensya rin sa asawa ko, syempre sa aking mga pagkakaiba sa kanya. At ganun din naman ako sa kanya. Amen po ba? Siyempre, 2 tao kayong pinagsama na mayroon kayong magkaibang background. Amen po ba? No, ibang pamilyang pinagmulan, no? Ibang pamumuhay na pinagmulan. So, talagang mahabang panahon pagpapasensyahan. Amen po ba? So, gano'n rin sa atin, pagsasama-sama bilang church, no? Kami sa El Jor, si Pastora Isabel, dumating ako, nandun na siya. Amen? Pero praise God. Magpapasensya ka ba sa akin? So, gano'n, di ba? Pero pagpapasensyahan. Kasi wala pa lang perfect sa atin. Amen po ba? So, kailangan may patience. Amen? At yan isa sa pinakaunang virtue ng pag-ibig na binanggit. Amen? The word literally means long-tempered. It is the opposite of the person with a short fuse. Yung madaling mag-init. No? Opposite. So, yun nga po. Kailangan po, yun po, kung gusto natin mapanatili, mga kababayan, mas lalo po kayong dumami, no? Sa 3rd National Women's Fellowship. So, kailangan po yung mga katangain na yan. Ano po yung una? Humility. Pangalawa, gentleness. Pangatlo, patience. 5 lang naman po yan. Madaling matandaan. Amen? So, yun po. At pang-4 na po, to preserve the unity of the Spirit, we need tolerance. Sabi nyo nga, tolerance. Ayan. So, sa yung American Standard Bible, mas maganda po yung word na ginamit, forbearance. Kasi pagka yung tolerance, parang ibig sabihin nun, nagkaroon na kasi ng negative connotation ngayon, na kahit yung mga mali na, ibig sabihin, hindi na pasado doon sa moral standards ng Biblia, ay tinatanggap na lang din, no? Yun sinasabing tolerance, no? Pero mali yun, di ba kung ganun ang tolerance, sino-tolerate mo yung maling gawain na hindi sang-ayon ang Biblia. At hindi mo na inuhusgahan yung taong, yung pagkakasala ng isang taong ginagawang pagkakasala. Hindi man yung tao, yung kasalanan, no? So kaya, pero sinasabi malinaw ng Biblia, kung ano yung absolute standard ng right and wrong. Amen po ba? Ngayon, hindi ko po alam. Pero may mga Christian churches na natanggap na
tanggap na yung LGBTQ na pwede rin nilang ikasal. May narinig po ba kayong ganyang balita? Christian, sinasabing Christian church pero nagkakasal ng same-sex. Sabi ko, ayoko magpastor sa Amerika. Bakit? Legal po doon. Pag hindi mo kinasal, pwede kang makulong. Sa amin po sa Eldor, pwede po magkasal ang babaeng pastora. Meron po kasi mga church. Hindi ko lang po alam dito. Pwede po ba kayo? Pwede kayo mag-apply na pero yun nga, sa amin pwede. Pero ngayon nga po, dahil pinag-uusapan sa atin, di ba yung SOGI bill, Sabi ko, baka ang pastora nyo yung makulong pagdating ng panahon. Kapag ako'y nakakuha ng lisensya at tumanggi akong magkasal ng parehong kasarian. Dahil malinaw yung sinabi ng Bible na hindi yon tama sa harapan ng Diyos. So ano yung mga bagay na tolerable na pwede natin sabihin na practice yung tolerance? Halimbawa, sa church, nag-usap lang kayo, anniversary natin. Sabi ni sister, ay, ang magandang kurtina ay blue. Sabi naman ng isa, hindi, green. Hindi na nagkasundo sa kulay. Yung isa naman, yellow. Di ba, kung iba man yung opinion ng isa, doon ka maging para magparaya na. Kung ano yung majority, o kung saan makakasaya si sister mo, mo na, kulay lang naman yan. Amen po ba, no? So, yung mga maliit na bagay. Pero yung mga doktrina sa Bible na talagang malaking error, kinukorek yan. Amen po ba? May mga minor doctrines na pwede tayong magkasundo-sundo pa rin. Pero yung mga malalim na sinasabi, katulad nga yung pagpapakasal ng parehong kasarian, no ang Bible dyan. Amen po ba? So, hindi natin pwedeng tanggapin as a church. Amen? So, yun po. Pero tinatanggap natin ang LGBTQ sa church na sumamba, makasama natin, makakilala rin sila sa Panginoon. Dahil sabi nga, God loves the sinner, but hates sin. Amen? Tayo man din ay makasalanan na sa grasya ng Panginoon ay napatawad at nabago. Amen po ba? So marami rin naman ang mga dating nasa LGBTQs na ngayon ay mga may bagong buhay na kay Kristo. Amen? So yun po, yung tolerance. Sabi nga, pag doctrinal error o tao na gumagawa na talaga ng masama, patuloy sa paggawa ng kasalanan, hindi mo pwedeng practice ang tolerance. Kailangan mo i-correct yan. Amen po ba? So, yun sinasabi ko. But tolerance means in the right sense, bearing with someone's shortcomings. Bawa, yun nga. Isang kapatid ay, thank you po. Dumating ng, excuse me. Ayun, yung mga ugali rin. Minsan, diba, sa mga gawain, meron talaga minsan mga kapatid na madalas, malate. Di mo naman pwedeng sabihin, huwag ka na nga sumambalik, ka naman hindi po pwede. Pero mag-a-adjust kasi may mga dahilan naman din kung bakit nalilate ang isang tao. Amen po ba? Pwede siguro gawin natin, encourage natin na makarating sa oras. Amen? Amen? Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi ka na pwede rito, lagi kang late. Di ba? Kahit paano, unawain pa, magparaya. Amen? Minsan ikaw na mag-adjust sa oras. Pagka kayo mag-meet, ang sabi niya 8 o'clock. Ano sabi mo? 8:30 siya dumating. Minsan susunod, sundin mo na, pagka sinabi pala ni sister, 8 o'clock. Paparaya sa oras. Pero, ang po doon, yun nga, sa mga bagay na maliit, pwede nating itolerate. Magparaya po tayo. Amen po ba? Sa manok, baka gusto niya Thai part. Pero gusto mo rin yung Thai part. May manok po ba dyan? Joke lang po. Minsan pati sa manok lang, nag-aaway minsan no? Yung kung anong bahagi ng pagkain, di ba? So, meron yung pagpaparaya, kung ano yung ikakasaya ng kapatid mo na kaya mo namang ibigay at hindi naman masama pagkaloob mo. Amen? Para ipanatilihin ang pagkakaisa. Kasi minsan kahit yung maliliit na bagay, minsan nagkakatampuhan. Amen ba? Nagkakasamaan ng loob. Dahil praise God, ay baka napindot ko. So, yun po. Medyo high-tech po yung mic nyo. Mic namin kasi. So, ganun. Simple lang po. Ayan. So, yun po. We need tolerance. Ano po? So, panghuli po, pero pinakamahalaga sa lahat. To preserve the unity of the Spirit, we need love. Sabi niyo po, love.
So, siya talaga ang kailangan, ayun nga, sabi nga rin sa, sabi sa Kolosas, sabi ni Pablo. Yan, si Pablo din sumulat. Sabi sa Kolosas 3, ayan, 3:14. At tigit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siya nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So, sa ating pagsama-sama sa Panginoon, yun nga ang ating dapat talaga na panatilihin. Pagmamahalan, pag-ibig. Sabi nyo nga, pag-ibig. Ayan. So, sabi nga, di ba? God is love. So, napapakita sa fruit ng Spirit. Ano unang binanggit sa Galatia? At di sinabi doon fruits. Sinabi doon fruit lang. Bunga. Isa lang. Di ba? At ano unang sinabi? Love. Kasi hindi mapoproduce din yung iba. Kalakip ng pag-ibig kasi. Yung kapayapaan, kagalakan, ano pa po? Kabaitan, katapatan, kabutihan, kaamuhan, o gentleness nga, at pagpipigil sa sarili. So kung meron kayong love, yun nga, possible na yung lahat, may humility ka na. Meron ka ng gentleness, meron ka ng tolerance, meron ka ng self-control. Ayun. At yun nga, binanggit natin yung practice nga na, yun nga, patience. Amen po ba? So, yung love, mga kapatid. So, sa church po, sa ating pagsasama ng mga kababaihan, di po ba? Para mapalakas ang pagkakaisa, no? Nasa susunod, nakakatuwa po, marami tayo ng kababaihan din dito sa CGF. Ay, yun nga po. Alam niyo po ba sa mga isang pamilya? Ako po dati nag-volunteer po sa isang malaking church sa Maynila. Malapit doon sa pangalan niya yung initials. Pero, yun, ang isang nakita kong kalakasan ng church, no? Ang unang naboborn again, usually po, babae. So, mga babae. Pero once na madala na nila yung mawi nila yung asawa, buong pamilya na ay sumasamba na sa Diyos. So, tingnan nyo, mga babae, malaki po ang potensyal natin. Amen? Na maabot ang mga pamilya para kay Kristo. Paano po kaya? Ayun nga, pinapractice nila, pinapanatili nila yung unity of the Spirit through the bond of peace. May gentleness. Di ba sabi sa Peter, kung gusto mo mawi ng asawa mo, hindi mo siya pakitaan ng napakakapal ng makeup mo, napakadami mo kolorete. Kundi pakita mo yung maamo mong pag-uugali. Amen po ba? Sino po ba dito yung mga asawa wala pa sa Panginoon? Ayun. Siyempre gusto madala ni ate. Amen ba? So yun nga. We must keep the unity of the Spirit through the bond of peace. At yun nga yung mga sangkap. Tingnan ko nga po mga nakikinig. Wala po man akong pang-premium dala, pero ano po yung 5 yun? Ano po yung 5? Una, humility. Pangalawa, gentleness. Pangatlo, patience. Pang-4, tolerance. Pang-5, love. Ayan. So, sino po nais na magsalita po nung 5 yun? Anong gusto kong mabigay na premyo? Ayan. Sino po ang kahit pang-load lang. Ayan. So, get connected po tayo eh. Sino naka-memorize ng 5 yon? Nasangkap para mapanatili ang unity through the bond of peace. Sige nga po. Di biro. May 100 po sa akin. 100 lang po yung pinakamalaki yata laban ng wallet ko ngayon. Sino? Sige po. Taso. Ay, mahihiyain po ba sila? Sino nakatanda? 5. Ano sa panghalan eh? Wala. Sige po, taga CGF, Palmera, papuntahin ko raw dito, sabi ng husband ko, mukhang 2 ang tatawagin, siya yung magbibigay ng isa. So, ayan, sino po? Ayan. Si Honey. Si Pastor rin ba siya? Si Honey, Honey, sige nga. Honeylet ba? Honeylet? Yes, palakpakan natin ang Lord ayan. Nakinig na 5 sangkap. Yung 5 sangkap po na humility po, tapos gentleness,
patience, tolerance, and love po yung lima. So, mamaya na lang kukunin ko sa aking wallet. So, may 100 sa akin ang aking kapatid. Ayan. So, yun po, mga kapatid, yun nga po, keep natin, no? Madali naman po tandaan yung 5. Pero ang po, pinakahamon sa atin, hindi po madaling i-apply, gawin, no? Sa confrontation, sa relationships natin sa family, sa ating mga kapatiran, sa mga kasamaan sa trabaho, sa mga nagtatrabaho, no? At kung may mga nag-aaral pa, sa mga kababayang nandito, sa school, at sa akin kapare mga kamanggagawa, kapastoran, no? Sabi nga, ang pastor, napakalaking hamon din. Bakit po? Kasi po lahat ng uri ng, di ba? Ng tao, pwede magsama-sama sa isang church. Di po ba? Ang teacher, isa lang pakikisama niya, mga estudyante. Pero ang isang lingkod ng Panginoon, may mga kamanggagawang pastor. Di po ba? Di ba? Andyan yung mga may teacher, may estudyante, may nanay, may tatay, lahat po. Pero ngayon po, kailangan ma-apply yung mga sangkap na ito para mapanatili ang pagkakaisa. Amen? At yun nga po, pinaka po syempre din, application po, kailangan natin pagsikapan. Mag-effort po tayo. Hindi po madali, pero sa tulong ng ating Panginoon, walang imposible. Amen? Kung gusto natin talaga maranasan yung kapangyarihan, pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pagkakaisa. So sabi nga, ang love, yun nga po, ano man ating ginagawa, do it in love. Amen po ba? Para makita sa atin ang kapayapaan ni Kristo. At yun din po, yun nga po sabi sa Efeso chapter 4 verses 15 to 16, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukausuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po ba? So talaga napakahalaga ng pag-ibig. Sabi nga, mag-isa ating pagsasalita ng katotohanan. Kailangan may pag-ibig. Yes po. Siyempre po, kailangan natin sabihin ng katotohanan. No po? Amen po ba? Para lumago ang iglesia, lumago ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At tayo rin, minsan tayo rin ay kailangan din matuwid. Pero yun nga po, kailangan po sabi sa pagsasalita ng katotohanan, ito ay laki pa natin ng pag-ibig. At sa paraang ito, sabi nga, kung ating na-apply po ito sa katawan nga ng ating Panginoon Kristo, tayo bilang isang iglesia, ginagampanan natin ang bawat role natin. Amen po ba? Ang sabi po, ang isang church ay lumalago at nagiging matatag. Amen po. So ito po, sabi nga po sa pangwakas, unity empowers us when we practice our ministry calling and gifts faithfully. Sabi niyo, faithfully. Huwag kalimutan yung faithfully. Kasi gifts yan talaga nasa iyo na yan. Kaloob yan sa'yo ng Panginoon. Pero kung hindi mo naman tapat na gagamitin yan, gagamitin mo lang para sa iyong pansariling hangarin o sariling layunin, hindi yan magiging kapakinabang. Amen? Sa church. Pero kung yan ay gagamitin mo para sa layunin ng Diyos, mapapalakas. Amen? Ang ating pagkakaisa sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen po ba? At yung ministry calling din, sabi nga sa Corinthians din, di po ba? Tayo ay katawan na may mata. Amen? Hinambing tayo. Sa church, mayroong magaling sa gift ng admin. Siya nakakita kung paano patatakbuhin ng maayos ang iglesia. Amen po ba? Meron naman magaling makinig. Amen? At pag nagbilin si pastor, maaasahan mo kung sino nakatanda. Amen po ba? Kasi magaling siya makinig. At meron naman yung mabilis, maglingkod, service. Amen po ba? Lahat yan ay kailangan. At meron po yung magaling magturo. So, ibig sabihin yun, ang gift niya, teaching. Amen? At may magaling magpaawit. Kanina, napasayaw ako dun sa mga nagpaawit kanina. Amen po ba? Si Pastor Isabel po, rin yung gift niyan din eh. Siya po yung aming worship coordinator, worship leader po. Coordinator. So, yun po, hindi ko na po, yun po, sa pagkanta po, hindi ko po pinangarap na ako po magpaawit sa church. Bakit po?
Hindi ko po gift yun eh. Baka hindi sila mapalakas. Manghina po ang iglesia pag ako nagpaawit. So, ibig sabihin, kailangan gampanan natin kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? At gamitin natin ito sa kapurihan ng Diyos. At yun nga po ang katotohanan, lahat tayo pinakalooban ng banal na spirito ng kaloob. Amen? Yan na po ay lahat ay bahagi, no? Yun nga, bilang katawan ni Kristo, lahat tayo meron. Amen? At yan po ay binigay sa atin ng Panginoon para nga gamitin natin sa Kanya pong iglesia. Amen? So, yung nga po, there's power, empowerment in unity. Yung nga po, illuminating the world in peace sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa ng Espiritu na pinagkaloob na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan na pinagkaloob sa atin ni Kristo. Amen po ba? So, ganoon din sa mga pagsubok ng buhay. Mapapagtagumpayan natin yan kung ikaw ay nasa church. Active na ginagampanan ang iyong gampanin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Amen po. Amen? So, sa oras na ito, inayayaan ko po ang lahat ng mga kababaihan na tumayo. Bawat isa, lahat po naranito po ngayon. At yun nga po, sabi ko kanina, magagamit ko kaya yung anointing oil po dito. Ayun, tinanggap ko po ito nung ano po lang kasi nitong nag-meeting po sa Eldor po, ginanap yung meeting nung Thursday, no? At talagang pinangarap ko na magkaroon po ako nitong anointing oil. And I believe it's a blessing from the Lord, no? Na timing din na ako po ay naimbitahan sa gawain dito sa lugar po ng inyong iglesia. Yun po, bawat kababaihan. Sino po ba nais na magamit talaga ng Panginoon bilang influential Christian woman for God? Amen? So, kailangan, ikay kabahagi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? Pinapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, no? Sa pamamagitan nga ng kapayapaang nagbubuklod sa atin. Na kundi ang nagmumula sa ating ulo sa Panginoong Hesus Kristo, na siyang ating kapayapaan. So, yun po, sa ating pananalangin po, sa oras na ito, naiyahan ko po yung mga nais, no po, na mapahiran nga po ng anointing oil. It's a prophetic gesture na pagtanggap na ang kapangyarihan na dulot ng pagkakaisa ay tataglayin mo. Hindi po sa pamamagitan nitong oil na to, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Amen? It will just be a prophetic gesture na sa paglagay ko po sa inyo ng anointing oil, maalala mo, ikaw ay tinawag ng Panginoon to keep the unity of the Spirit sa church na ito, no? To promote sa mundo ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Sige po, mga kapatid, nais po ba nating bilang aplikasyon nga po sa salita ng Panginoon na ating tinanggap ngayon. Sige po tayo po sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na pinamapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, maraming po salamat sa pribileyo, Panginoon, na makaparito, O God, at may pahayag nga po ang inyong salita, Panginoon, patungkol po, Panginoon, sa paano po mapanatili ang pagkakaisa nga po ng Espiritu, ng banal na Espiritu ang pinagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan po ng iyong kapayapaan na nagbubuklod sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, sa lahat nga po ng mga kababaihan na naririto ngayon, na bahagi, tinawag mo na maging bahagi ng iyong iglesia sa lugar na ito, or maging Lord sa Palmera, at ganoon din po sa area D, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na Lord, sa inyong paghamon din sa kanila na panatilihin ang pagkakaisa ng iyong Espiritu sa kanilang mga buhay. Tunay nga po, Lord, sa pagpapahid ko nga po ng anointing oil na ito, buhat nga po sa bansa na kung saan nga po, bansa ninyong hinirang upang kayo mapakilala bilang aming tunay na Panginoon at tagapagligtas, maging pagpapala po sa kanila at paalala, Panginoon, na tunay nga po ang kanila pong bahagi na mapanatili ang pagkakaisa ng iyong Espiritu sa iglesyang ito. And even beyond this church, O God, kung saan niyo po sila gagamitin
bilang Lord, tagapagpahayag ng iyong kapayapaan sa mundong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Sige po, mga kapatid, pwede po ba na lumapit po yung mga, sino po ba mga manggagawa po ng church po rito? Alam ko po marami po. Buta. Ate Pasabel, Ate Pastora Sabel, pakisama na lang po sa pag-praise.